ng mga aral po ng ating Panginoon at kunting refresh lamang po ng ating pinag-aralan noong last Sunday na may kinalaman po sa tinatawag po na soberano ng Diyos, no? Kaya atin po nakita doon na God is God, He does His will, no? Ang Diyos ay Diyos, nagagawa niya ang kanyang nais. Okay? Nais po niya, gagawin po niya yon, no? Wala po tayong, hindi natin siya pwedeng pigilan, hindi natin siya pwedeng bigyan ng instruction, no? Hindi natin siya pwedeng tulungan sapagkat siya po ay Diyos na pinaka makapangyarihan po sa lahat. Okay? So ngayon po ay kung inyo pong naalala, madalas ko pong sinasabi sa inyo yung tinatawag po na 5 phases of salvation. Bakit po mahalaga yung doktrinang ito? Sapagkat ito po ang katotohanan na sinasabi po ng ating Panginoon, no? Na kung saan po dapat sa isang anak po ng Diyos, meron po siya dapat tayo o pundasyon, no? Sa kanyang paglilingkod po sa ating Panginoon. Sapagkat kung walang pundasyon ang isang mananampalataya, ano po kaya ang mangyayari pag walang pundasyon? Madali pong mabuwal. Tama po? Kahit anumang mga bagay pag walang pundasyon. Okay? Madali po yan mabagsak, madali po yan mabuwal, madali po yan mawala sa paglilingkod po sa ating Panginoon. No? So, nag-umpisa po ito, yung church dito, since 2000. Kailan tayo nag-umpisa dito? Since 2014. Okay? Tinuro na po natin ito. No? Until now. Bakit po lagi natin tinuturo? Kasi ang gusto po ni Lord, yung pundasyon natin na ito ay atin pong yakapin. Tama? Atin pong bigyan ng importansya sa buhay po natin, sapagkat tandaan po natin, marami ngayong mga mangangaral na taliwas sa banal na kasulatan. Marami ngayong mangangaral na mga mandaraya, mandarambong. Ibig sabihin po, mga mali yung mga tinuturo tungkol po sa tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon po, ang topic natin ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag salvation according to God's purpose and grace. No? Ang kaligtasan ayon sa layunin at biyaya ng Diyos. Okay? Layunin at biyaya ng Diyos yung ating kaligtasan, mga kapatid. Kaya dito ay sinabi po dito, mga kapatid, sa aklat po ng sa ating binasa kanina, okay, 2 Timothy chapter 1, no? Verse 9. Sabi po dito, who hath saved us, no? Sinong ho ang Diyos nagligtas po sa atin, no? 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us, na siya nagligtas sa atin, and called us with an holy calling. No? Siya ang nagligtas, siya ang tumawag sa atin na banal na pagkatawag, mga kapatid. No? Sabi pa po dito, not according to our works. Hindi ayon sa ating mga gawa. So, ibig sabihin po, naligtas pala tayo, hindi po dahil sa ating pong mga ginagawang ito. Amen po? Hindi po dahil sa ating performance, hindi po dahil sa ating ginagawa po dito sa mundo, mga kapatid. No? Na sabi po dito, tuloy po natin, but according to His own purpose and grace. Tingnan niyo po, malinaw po, na ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya which was given us in Christ Jesus before the world began. Tingnan niyo po, pag sabi po before the world began,
wala pa po yung mundo, meron na pong iniligtas yung ating Panginoon. Naniniwala ba tayo doon? Kung ginawa ni Lord ang lahat na buong mundo, lahat ng mga bagay sa mundo, kung tayo naniniwala, masigit na paniwalaan natin ang Diyos na before the foundation of the world ay iniligtas na po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Kaya sabi ko dito, mga kapatid, malinaw na which was given us in Christ Jesus. Ibinigay daw tayo, no, sa ating Panginoon bago pa ang sanlibutan ay nagsimula. So wala pa tayo, wala pa po ito ang mundo, hindi pa tayo nakarating dito sa Pilipinas, wala pa po yan lahat, meron na pong hinirang, meron na pong iniligtas yung ating Panginoon at si Lord po ang siyang nakakaalam kung sino-sino ang kanyang ililigtas. Amen po? Sapagkat siya po ay soberanong Diyos, nagagawa niya ang buong niyang kaligayahan, nagagawa niya ang kanyang mga nais po at kalooban sa kanya. Okay? Now, ito po ay malinaw na eternal salvation occurs by God's sovereign grace alone. No? Ibig sabihin po, talaga hong ang kaligtasang eternal ay ginawa ng Diyos o nangyayari ito sa pamamagitan ng ating ng soberanong Diyos, mga kapatid. At ito po ay ginawa niyang kaligtasan ayon po sa kanyang biyaya lamang. Pag sabing biyaya, ibig sabihin po, siya lamang po ang gumawa ng kaligtasan natin eternal. Okay? So, ano ba po? It was accomplished before the foundation of the world. Ito po ay natapos na niya bago pa likhain ang sanlibutan through the finished work of Jesus Christ. Kaya tingnan niyo po, ano po sabi ng ating Panginoon nung siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo bago siya nalagutan ng hininga? Anong sabi niya? It is finished. Tapos na. Ibig sabihin po, ang kaligtasan, tapos na po, ginawa na ni Lord. Amen po? Hindi yung gagawin pa lang ngayon. Hindi po gagawin pa lang bukas. Hindi gagawin na sa sunod na araw. Hindi gagawin mamaya, kundi tapos na po ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa atin. No? And dito po ay makita ho natin and the regeneration by the Holy Spirit. So dito po natin makita yung ginawa ng Ama, ginawa ng Anak, at ginawa ng Espiritu ng Diyos. Without any contribution from human effort. No, wala hong contribution ang tao sa kaligtasan. May nabasa ba tayo sa banal na kasulatan na meron dapat gawin ang tao para maligtas? Meron po ba tayo nabasa? Wala. Mga kapatid, yung ating paggawa na ito, ay gawin natin ito dahil tayo ay ligtas na. Amen? Dahil tayo niligtas na ng Panginoon, kaya obligado po tayong gumawa doon sa nagligtas sa atin at higit sa lahat upang tayo po ay makasunod sa nais at kalooban ng Diyos upang tayo po ay maligtas saan? Temporal sa mundo ito na atin pong ginagalawan. Ito po tinatawag na practical salvation. Ito po ngayon ang ginagawa po natin. Practical. Iba po kasi ang eternal salvation at saka practical salvation. Iba ang eternal salvation kaysa temporal salvation dito po sa lupa, mga kapatid. So, ano ba po? Without any contribution from human effort. Ang kaligtasan po, hindi po yan ginawa ni pastor, hindi po yan ginawa ng tao, hindi yan para sundin mo ang kung sino-sino man para kabaligtas, hindi po. Not according to our works. Sabi po na banal na kasulatan, hindi ayon sa ating mga gawa. Not by works of our righteousness. May mga talata po ito, mga kapatid. Not of works.
that not of yourselves, sabi po ni Pablo. Hindi dahil siyang sumasarili, lest any man should boast. Malinaw po. O para walang magmamalaki sa inyo, sabi po ni Pablo, mga kapatid. Tingnan niyo po, kaya po ang kaligtasang eternal, gawa po ng Diyos, no? Hindi po ito gawa ng pastor, hindi po ito para gawin ng tao, ng pastor, o didiktahan ng tao na ganito gawin mo. Hindi po ganon, mga kapatid. Okay? Ang tunay na eternal salvation, kaligtasan, ay gawa po ng Diyos. Now, number one, meron tatlong bagay. Number one, yung tinatawag po na election or chosen. Yung pagpili at paghihirang sa atin. Okay? Kailan po tayo pinili? Kailan tayo hinirang? Before the foundation of the world. It is the work of God the Father. Ito po'y gawa ng ating Ama, mga kapatid. Okay? Bakit? Meron po mga talata sa banal na kasulatan na nagpapatunay po na ang kaligtasan po ay gawa po ng Ama. Kaya nga po, basahin po natin ang aklat po ng 1 Peter chapter 1 verse 2. No? 1 Peter chapter 1 verse 2. Okay? Ano sabi ho dito, mga kapatid? Elect according to the foreknowledge of God the Father. No? Hinirang ayon sa kaalaman na mula pa ng Diyos Ama. Tingnan niyo po, may hinirang bang Diyos Ama? Malinaw po, hinirang, elect according to the foreknowledge of God the Father. Mula pa. Meron na po siyang hinirang. Kasama po tayo roon, mga batid. Amen po? Kasama po tayo sa hinirang po ng Ama because of His foreknowledge. No? Because of His power. Kaya, dito po, ano ba po sabi dito? Anong kasunod? Through sanctification of the Spirit and to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Tingnan niyo po, binanggit na naman yung grace kasi po, ang gumawa ng kaligtasan natin, yung Diyos, yung Ama, na siyang naghihirang sa ating mga kapatid before the foundation of the world. Ngayon, ano po ang sabi dito ni Pablo sa aklat po ng Ephesians, no? Chapter 1 verse 4. Napakaraming talata po, mga kapatid. Kaya dapat po natin itong paniwalaan. Dapat po natin itong panghawakan. Ito dapat yung ating pundasyon sa atin pong paglilingkod nito. Huwag dapat tayo maniwala na automatic lang ng ganon, sabihin mo, ligtas ka na, hindi ho, mga kapatid. No? Huwag tayo maniwala na diktahan tayo ng pastor, o nandito ka, punta ka dito para ipag-pray ka, para maligtas. Hindi yung ganon, mga kapatid. Hindi ganon ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa atin. Okay? O punta ka dito at tanggapin mo si Kristo para ka maligtas. Hindi ho, dahil sa ating performance. Hindi po dahil sa ating gawa, mga kapatid. No? Ano ang sabi dito, mga minamahal? Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi ho dito, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kailan daw tayo pinili ng Diyos? Before the foundation of the world. May pinili po ba ang Diyos o wala? May pinili. Malinaw po no? Ang tinutukoy dito ni Pablo, yung church, yung mga mananampalataya na katulad natin, na sabi ho dito, alinsunod sa pagpili niya sa atin, sa Kanya, bago pa ang pagtatag sa sanlibutan. Ituloy ho natin, that we should be holy and without blame before Him in love, upang sa pag-ibig ay dapat tayong maging banal. Di po ba inibig tayo ng Diyos? Tama? Inibig ba tayo ng Diyos? Inibig tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mga kapatid, malinaw po yun. Ay dapat tayong maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Tingnan niyo po, mga minamahal. No? Si Lord po ang gumawa po nito.
para tayo magiging walang kapintasan sa harap po ng ating Diyos. Tingnan niyo po, hindi po yan gawa ng pastor. Hindi po yan pagdidikta ng pastor o sinumang tao na magdidikta sa iyo. Itong gawin mo para ka maligtas. Hindi po. Sapagkat ang kaligtasan tapos na. Ginawa na po yan ng Diyos, mga kapatid. Ano na lang gagawin natin? Paglingkuran ang nagligtas po sa atin. Amen? Sino ang nagligtas sa atin? Yung Diyos. Paglingkuran po natin siya, mga minamahal. Ano pa pong sabi dito? Tingnan niyo po, mga kapatid. Yung mga anak hindi pa po pinanganak, mga kapatid, ay meron na pong pinili ang ating Diyos. Basahin po natin, aklat po ng Romans chapter 9, verse 11. Anong sabi dito, mga kapatid? Okay, Romans chapter 9, verse 11. Sabi dito, for the children being not yet born, tingnan niyo po, sapagkat ang mga anak, bagamat hindi pa ipinanganak. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ano pa po dito? Sabi dito, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand. Tingnan niyo po, malinaw po. Nang sabi po dito ni Pablo, ay ni hindi pa nakagagawa ng anumang mabuti o masama. Sino? Yung mga tao upang ang layunin ng Diyos alinsunod sa pagkahirang nawa ay mamalagi. Hindi sa mga gawa. No? Malinaw ulit. Ang sabi dito, not of works, but of Him that call it. Tingnan niyo po, no? Hindi sa mga gawa, kundi sa Kanya na tumatawag. Tingnan niyo po, malinaw na hindi pa po pinanganak ang tao, hindi pa nakagawa ng mabuti at masama, mga kapatid, ay hinirang na po siya ng ating Panginoon sapagkat ang sabi po ni Lord ay alinsunod sa pagkahirang at namamalagi. So, dito, ang paghirang sa atin ng Diyos, hindi ho natin kagustuhan. Amen? Kagustuhan ba natin paghirang ng Diyos? Hindi. Kanino kagustuhan? Kagustuhan po ni Lord. Amen po? Kagustuhan ba natin na dito tayo sa bansang Pilipinas tumira? Nung tayo po ay nasa sinapupunan pa ng ating ina? Gusto ba natin? Hindi. Si Lord po may gusto niya na dito tayo. Amen po? Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay? Sa sinapupunan pa lang natin, ay hindi natin alam, mga minamahal. How much more na ito po yung Diyos, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, ito po, mga kapatid, ay malinaw na sabi po ni Lord sa pagitan po ni Pablo na hinirang po tayo before the foundation of the world. Kaya po, maraming mga pastor dito, maraming mga Kristiyano dito natutol tungkol po sa tinatawag na election or chosen. Okay? Samantala ito, napakaraming talata sa banal na kasulatan tungkol po sa tinatawag na election or chosen, mga kapatid, na ito po ay the finished work of God. Na ito po ay nagawa na ng Diyos before the foundation of the world. Kasi, tingnan niyo po, mga kapatid, kung ito po ay maling aral, edi, ang kalalabasan, mali din ang pangangaral ni Pablo. Tama? Kung mali itong aral, ibig sabihin, mali din ang Diyos. Tama po? Kasi aral po ito ni Lord. Paano natin sabihin mali? Paano natin sabihin na hindi tama? Sapagkat ito po ay aral po ng ating Panginoon. Isang katibayan pa po, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2. No? Basahin po natin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sabi po dito ni Pablo, but we are bound, no? To give thanks always to God for you, beloved brethren, beloved of the Lord. Kanino po naka-address sa sinabi ni Pablo? Sa mga beloved, sa mga brethren, sa mga kapatid. No? Sa mga kapatid sa church. Nang sabi dito, because God hath from the beginning chosen you
Saan daw tayo pinili? Chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Tingnan niyo po. Malinaw po mga minamahal na dapat kami ay marapat na laging magbigay pasalamat sa Diyos para sa inyo mga kapatid na iniibig sa Panginoon. Dahil buhat sa pasimula, tingnan niyo po. Okay? From the beginning, okay? Buhat sa pasimula ay pinili kayo ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu. No? Kaya tayo po ay binanal, binago ng Espiritu ng Diyos. Yun po kasi ang ebidensya po no? At pananampalataya sa katotohanan. Kaya tayo nananampalataya kasi tayo po ay pinili na ng Diyos sa kaligtasan before the foundation of the world. So malinaw po yan mga kapatid. No? Kaya tayo sumasampalataya sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya election or chosen, it is the work of God the Father. Siya po ang naghirang sa atin before the foundation of the world. Okay? Next. Pangalawa, atonement or redemption. No? Yung pagtubos sa atin mga kapatid. Okay? It is the work of Jesus Christ. Ito po ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagtubos sa atin mga minamahal. Okay? Kaya tayo po ay hindi na po tayo mga minamahal sa sarili po nating hindi na po tayo pag-ari ng ating sarili mga minamahal, kundi yung ating Diyos na kasi siya po ang nagtubos po sa atin. Basahin po natin ang Matthew chapter 1 verse 21. Sa kanyang pagparito, ano ba ang purpose ni Lord, mga kapatid? Anong purpose ng ating Panginoong Kristo? No? Sa kanyang pagkakatawang tao, anong purpose niya? Sabi dito, Matthew chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Tingnan niyo po, ito pala ang purpose. Kaya binigay ng Ama ang ating Panginoong Kristo para po iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Itong bayan, ito po yung mga elect. Ito po yung mga hinira ng Ama before the foundation of the world. Tinatawag po tayo bayan ng Diyos. Tinatawag tayo people of God, tinatawag tayo na the believers of our Lord Jesus Christ, tinatawag tayo na children of God, no? So marami po tayong katawagan mga kapatid na dapat po nating paniniwalaan sa ating paglilingkod na ito. At ito po ang redemption na ito o katapusan, eternal redemption, sinasabi po ng ating Panginoon. Basahin po natin aklat po ng Hebrew chapter 9, mga minamahal. Hebrew chapter 9, verse 12, no? Meron po dito binabanggit ang ating kapatid na Pablo o ang banal na kasulatan na kung saan po ay tinatawag din po ito na eternal redemption, mga kapatid. Yung pagtubos, walang hanggang katubusan ng ating Panginoon. Hebrew chapter 9 verse 17. Okay? Sorry po, verse 12 po pala, no? Verse 12. Ano sabi po dito? Hebrew chapter 9 verse 12, mga kapatid. Sabi po dito, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, sinong His? Ng ating Panginoong Kristo. But by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Tingnan niyo po, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga bisirong baka, no? Kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan sa banal na dako
na nakamtan ang walang hanggang katubusan para sa atin. So meron pong tinatawag na eternal redemption. Okay? Eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Kaya ang pagtubos sa atin, walang hanggang katubusan po yan. Amen po? Kaya ang kaligtasan natin, hindi nawawala. Amen? Hindi yung yan nawala, hindi yung pagka nagkasala ka, nawala ng kaligtasan, mag-ano ka ulit, tanggapin mo ulit si Kristo para maligtas ka. Tapos pagka napunta ka ulit sa kasalanan, tanggapin mo ulit. Hindi ganon ang kaligtasan, mga kapatid. Okay? Meron tayong tinatawag na eternal security. Amen po? Kasi eternal redemption po ang ginawa ni Lord po sa atin. Walang hanggang katubusan po, mga kapatid. Okay? Kaya si Lord, ang kaligtasan na binigay ni Lord sa atin, hindi po yan niya binabawi. Amen po? Pagka nagkasala ang Kristiyano o ang hanap ng Diyos, o ang isang mananampalataya, o ang isang hinirang ng Diyos, ano pong nangyayari sa kanya? Ano pong nawawala sa kanya? Yung joy of His salvation. Ang nawawala sa kanya, yung kagalakan ng kanyang kaligtasan po sa Lord. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Marami pong mga karanasan natin dito sa ministry ng ating Panginoon. Okay? Pagka ang mga kapatid ay nagumon sa mundo, okay? Nandoon na ang kanilang buhay sa mundo. No? Ibig sabihin ay nawala na sila sa paglilingkod sa Lord. Sila po ay tumalikod na sa Panginoon kasi pagtalikod sa Lord, biblical po talaga yon. May mga dating kasama si Pablo na tumalikod din po sa ating Panginoon, kaya hindi po yan bago, mga kapatid. No? Noon pa yan, nangyayari na po yan. Pero tingnan niyo po yung mga tumalikod, yung mga ayaw na naglingkod sa Diyos, mga kapatid, pagka po ay kinakausap po natin, kapag pinapaloob po natin, ano na po yan? Wala nang joy, no? Wala na siyang joy sa kanyang kaligtasan kasi nakagawa na siya ng hindi maganda sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Wala nang na lasa sa kanya ang mga salita po ng Diyos. Wala nang lasa sa kanya ang mga buhay niya spiritual. Kasi po ay hindi po siya nagbalik loob sa ating Panginoon. So kailan naman po ma-restore ang joy of our salvation? Kailan po ma-restore? Ma-restore po kapag tayo po ay magbalik loob sa Lord. Amen po? Kaya nung nakasala po si David sa kay Bathsheba, siya po ay nagbalik loob sa Lord. Kaya sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Bakit? Nawala yung joy niya. Nawala na yung kagalakan niya sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Tayo po ba ay may joy, mga kapatid? Mukhang may hinayat. Tayo po ba may joy? Hindi po yung sabona, hindi po yung dishwashing, hindi po yung kagalakan sa Lord. Dapat meron tayo kasi doon po yung joy na binigay ni Lord sa atin, talaga hong hindi ho yan nababayaran ng anumang mga bagay sa mundo pong ito. Kaya, tingnan niyo po ang Kristiyano na punong-puno ng kagalakan sa ating Panginoon, kahit po may mga problema po yan, nandun pa rin yung joy niya sa Lord. Amen po? Kahit po anong naranasan niya, mga suliranin sa buhay, nandun pa rin yung joy niya. No? Kaya si nanay, nakita ko, sa hirap ng buhay ni Nanay Luz, pero pagka ay pumunta sa church, talagang nandoon yung kanyang kagalakan sa paglilingkod sa Lord. Maging tayong lahat, no? Kasi po, talagang binibigay talaga sa atin ni Lord yung joy. Amen po? Yung kaligtasan, yung tinatawag na kagalakan po ng ating kaligtasan po sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba po? Yung tinatawag na atonement or redemption. Basahin po natin. Marami po, napakaraming talata sa banal na kasulatan tungkol po sa pagtubos sa atin ng ating Panginoon. Ephesians chapter 1, no? Verse 7, ano sabi dito? Ephesians chapter 1 verse 7, in whom, no? Inulit pa ulit, sa Kanya, no? In whom we have, sinong Kanya? Ating Jesucristo. In whom we have redemption. Tingnan niyo po. Through His blood, the forgiveness of
sins. Okay? Tingnan niyo po mga kapatid. Hindi lamang po tayo tinubos, mga kapatid, kundi, anong sabi? Ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya po, ang nagpapatawad po sa atin, si Lord. Amen po? Hindi po yung pastor. Okay? Anong sabi dito? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His glory. Alinsunod sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ang ating Diyos po ba ay mayaman sa biyaya? Mayaman sa lahat. Mayaman sa lahat. Mayaman sa biyaya. Kaya po, ang kaligtasan natin, biyaya po yan ng Diyos. Okay? Kaya pag tinanong tayo, ikaw ba'y ligtas na? Siyempre naman, sa biyaya ng Diyos. Di ba? Kasi, bakit biyaya ng Diyos? Kasi siya nagligtas eh. Wala naman tayong part doon. Amen po? May part bang tao sa kaligtasan? Wala. Walang ginawa ang tao. Ang tao nga puro kasalanan. Ayon sa banal na kasulatan. Sabi ni Pablo, Romans chapter 3 verse 10, sabi ni Pablo, walang matuwid. Wala ni kahit isa. In the sight of God po yun, mga kapatid. Okay? Walang humahanap sa Diyos, sabi po ni Pablo. Kaya tayo, hindi ho tayo naghanap sa Diyos. Nung tayo po ay hindi pa niligtas ng Panginoon. Amen po? Kaya salamat sa Diyos sapagkat tayo po ang unang tinawag po ng Panginoon. Tayo po ang iniligtas ng Panginoon before the foundation of the world at sa pamagitan po ng katubusan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, Ephesians chapter 2 verse 5. Anong sabi dito? Ephesians chapter 2 verse 5, even when we were dead in sins. Tingnan niyo po. Sabi dito, maging nang tayo ay mga patay sa mga kasalanan. Noon tayo po ba ay wala pa sa Lord, patay tayo sa kasalanan? Amen. Patay tayo sa kasalanan. Paano tayo sumampalataya? Patay na tayo Di ba? Pagka patay, walang pakiramdam. Amen? Wala po siyang pananampalataya during the time. Pero bakit ngayon meron na? Kasi po tayo, iniligtas na ng Diyos. Right? Kaya sabi nito, maging nang tayo ay mga patay sa mga kasalanan, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Tayo po'y malinaw, ay binuhay tayong kasama ni Kristo. Di ba? Kaya nung papako ng ating Pastor Kristo sa Kalbaryo, kasama na tayo roon ang kasalanan natin. Amen po? Tinubos tayo ng ating Pastor Kristo. Kaya sabi yun dito, by grace, ye are saved. Nalina po mga batid, no? Na sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Naligtas po ba tayo sa biyaya ng Diyos? Amen. Si Lord lamang po ang siyang nagligtas po sa atin. Okay? Wala pong kinalaman ang pastor sa kaligtasang eternal. Ang pastor nangangaral tungkol sa kaligtasan. Amen po? Ang pastor nangangaral para po sa mga praktikal na kaligtasan dito sa lupa. Ang pastor nangangaral kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Amen po? Yun po yung gawain ng pastor. Ipangaral niya kung anong sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Walang part ang pastor para iligtas ang kaluluwa sa impyerno, mga kapatid, sapagkat ang nagligtas lamang po, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Next, number 1, election or chosen, it is the work of God the Father. Number 2, atonement or redemption, it is the work of Jesus Christ. Number 3, regeneration or born again, it is the work of the Holy Ghost. Ito naman ay gawa ng banal na Espiritu, mga kapatid. Father, Son, and the Holy Ghost, ang siyang may gawa lahat sa atin pong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pong katibayan
Basahin po natin muli ang katibayan, mga kapatid. Kasi kailangan may katibayan, may pruweba. May sinasabi ang banal na kasulatan sa atin pong mga aral, mga kapatid. Titus, okay? Titus chapter 3, verse 5. Anong sabi dito, Titus chapter 3, verse 5? Sabi po dito, not by works of righteousness. No? Hindi sa pamagitan ng mga gawa, okay, ng katwiran na ating nagawa. No? Ang kaligtasan pala, hindi dahil sa ating mga gawa o katwiran natin. Marami nga nangangaral, katwiran ng tao, katwiran ng pastor, katwiran ng mga mangangaral, katwiran ng sino-sino man, mga kapatid, ang tungkol sa kaligtasan. Hindi po. Sabi dito, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Tingnan niyo po, no? Kundi ayon sa kanyang kahabagan ay iniligtas niya tayo. Kapatid, ang kaligtasan na sa atin ngayon, habag lamang po yan ng Diyos sa atin. Amen po? Biyaya ng Diyos sa atin. Kinahabagan lamang po tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya walang ipagmamalaki ang tao sa harapan ng Diyos, sapagkat lahat po yan ang may-ari, ang ating Panginoon, maging ang ating eternal salvation. Kaya sabi nyo dito, ituloy natin, by the washing, sa pamamagitan ng paghuhugas, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tingnan niyo po, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Okay? Muling kapanganakan at pagbabago ng banal na Espiritu. Pag sinabi pong muling kapanganakan, ibig sabihin, binago ka na ng Diyos, binanal ka na ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Yun po yan ang ibig sabihin ng regeneration at born again, mga kapatid. Kaya po, ang born again, hindi po reliyon, kundi gawa ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Okay? Ang born again, hindi po reliyon, kundi ito po ay gawa ng Espiritu ng Diyos. Basahin po natin ang John chapter 3, verse 3. Ano pong sabi dito? Madalas po natin itong binabasa, no? Madalas po natin itong pinapangaral, ang born again, sapagkat tandaan po natin, kapatid, ang nagbo-born again sa atin, hindi po ang salita ng Diyos, hindi po ang written word, kundi ang Espiritu po ng Diyos. Basahin po natin, John chapter 3, verse 3, no? Sabi dito, Jesus answered and said unto him, kausap po niya si Nicodemus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tingnan niyo po, malinaw po, no? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo o sa iyo, maliban ng isang tao ay may panak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga yung born again. Mahalaga po ang regeneration sa panganakan, mga kapatid. Now, verse 7, ano sabi? Verse 7, tatalon tayo sa verse 7. Marvel not that I said unto thee, sabi po ni Lord, ye must be born again. Huwag mamangha na sinabi ko sa iyo, kayo ay dapat maipanganak na muli. Obligado ba tayo maipanganak? Yes. Obligado na tayo i-born again ng Espiritu po ng Diyos, mga kapatid. Verse 8, anong sabi? The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. No, malinaw na sabi nito, ang hangin ay umihip kung saan nais. At narinig mo ang ugong nito. Ngunit hindi masasabi kung saan ito nanggagaling at kung saan ito naparoroon. Sino ba nakakita sa atin ng hangin? Nakita ba natin hangin? Pero naramdaman. Opo. Naramdaman pong hangin? Naramdaman ang hangin.
Di ba? Ngayon nga, ano na tayo ngayon eh? Malakas mga hangin nakaraang araw. Di ba? Kaya tamang sabi ni Lord, na ang hangin, hindi natin alam saan galing at saan paroroon. Nasusundan ba natin ang hangin? Hindi naman eh. Di ba? Ano pa pong sabi ito? Gayon ang bawat isa na ipinanganak sa Espiritu. Kaya po, tamang sabi ni Pablo, na ang nakipag-isa na pala kay Kristo, siya po ay isang bago ng nilalang. Ibig sabihin, pag sinabing bagong nilalang, binago na siya ng Espiritu ng Diyos. Amen po? Binago na siya ng kapangyarihan ng ating Diyos. Basahin po natin, 2 Corinthians. Okay? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Siya po'y bago na pong nilalang, mga kapatid. No? Ang nakipag-isa kay Kristo. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tingnan niyo po, mga minamahal. Kaya po, merong ebidensya, merong prueba na tayo po ay born again kasi binago na tayo ng ating Panginoon. Okay? Kaya dati, di po ba? Dati tayo ay sugarero o sugalero, lahat po na ero na sa atin, pero salamat sa Lord dahil sa kanyang kapangyarihan, binago po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang dahilan kung bakit hindi tayo pupunta kung saan-saan na mga makamundong ginagawa, wala na po yan sa atin. Bakit? Kasi binago na po tayo ng Panginoon. Amen? Binago na tayo ng kapangyarihan po ng ating Panginoon. Bago tayo magkonklusyon, mga kapatid, okay? Bago tayo magkonklusyon, mga minamahal, itong tatlong ito, yung Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu, ito po yung tinatawag na Godhead. Pagka-Diyos. Pagka-Diyos ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ngayon, kung silang tatlo ang may gawa ng ating kaligtasan, tatlo po bang Diyos natin o isa lang? Isa lang. Isa lang, hindi tatlo. There is only one God, but three manifestations, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. May ebidensya pa ba tayo sa Biblia? Meron. Basahin po natin. 1 John, chapter 5, verse 7. Okay? 1 John, chapter 5, verse 7. Okay? Sabi dito, for there are three that bear record in heaven. Meron palang tatlo na nakatala sa langit. Sino yon? The Father, the Word, ating Pasukristo, which is the living Word, and the Holy Ghost, and these three are one God lang po sila. Okay? Ang tatlong ito ay iisang Diyos. Okay? So malinaw po mga kapatid, na ang pagka-Diyos ay sila pong tatlong ito ang may gawa ng ating kaligtasan. Sa mga nangyayari po ito, sila po yung sanhi, sila po ang may gawa, no, ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay? So, basahin po natin sa ating conclusion po. Romans chapter 1 verse 20. Romans chapter 1 verse 20. Sabi dito, for the invisible things of Him from creation of the world are clearly seen, sapagkat ang di nakikita mga bagay sa Kanya mula sa pagkalikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita. Nakita ba natin ang mga nilikha ng Diyos? Lahat po, nilikha po yan ng Diyos. Nakita ko natin ng ating dalawang mata. Ano pang sunod?
being understood by the things that are made. Nananawan sa magitan ng mga bagay na ginawa. Yun po lahat ginawa ng Diyos. Even His eternal power. Okay? And Godhead. Tingnan niyo po. Maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Ang Diyos ba natin walang hanggang kapangyarihan? He is unlimited God. Walang hanggang ang kanyang kapangyarihan. Kung anong gusto niyang gawin ay nagagawa po ng ating Diyos. Yun po ang tunay at totoong Diyos. Amen po? Kaya ang sabi mo po dito, so that they are without excuse, ay gayon upang sila ay walang maidahilan. Kaya tayo na mga lingkod ng Diyos, wala po tayong maidahilan kung ano man ang ating kalagayan sa buhay sapagkat nagagawa po ng Diyos ang kanyang nais dahil sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at dahil sa kanyang pagka-Diyos. Nagawa niya na hirangin tayo before the foundation of the world. Nagagawa po niya yan. Nagawa niya na tayo mga hinirang tinubos ni Kristo. Nagawa po niya. Yung mga tinubos ni Kristo, tayo naman lahat ay na-born again o naipanganak na magmuli, nagawa po ng kapangyarihan po ng ating Diyos. So, meron po ba tayo pa itatanong sa Lord? Wala na, kasi nagawa na niya lahat. Tama? Okay? So, ang gagawin na lang natin, alamin natin, tuloy-tuloy sa buhay po natin kung ano po ang mga bagay na dapat po natin makita sa mga kautusan o sa mga aral po ng ating Panginoon. Kaya po ang ating pag-aaral na ito, tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Anong purpose? Para tayo magiging malalim, maging matatag, magiging matibay yung ating pundasyon sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, dapat ang isang Kristiyano mayroong paninindigan. Kung sinabi ni Lord na tayo po iniligtas before the foundation of the world, manindigan tayo. Tama? Okay? Kung sinabi ni Lord na tayo tinubos ni Kristo, manindigan tayo. Diba? Kung sabi ni Lord na tayo ay born again, manindigan tayo. Na tayo po ay ipinanganak ng Diyos, binago ng Diyos, binanal po ng ating Diyos na buhay. So, ito pong tatlong ito mga kapatid, Father, Son, and Holy Ghost, malinaw po na napakatibay na aral po ito na sila po ang siyang nagligtas po sa atin. Hindi po tao, hindi pastor, hindi man sino man, kundi sila lamang po ang siyang nagligtas sa atin. Purihin po Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos at tayo lahat po ay tumayo mga kapatid at tayo awit sa Lord.